Paano nga ba ako napunta dito sa bansang Pilipinas at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang factory worker dito sa San Trustico Town, Tanza, Cavite at ngayon ay sumasahod ng 3 milyon sa isang kinsenas. Dati akong OFW sa bansang Hong Kong way back 2014 to 2018. Medyo hindi ko nagustuhan yung pamamalakad ng bansa nila dahil nga sobrang perpekto. Kaya mas pinili ko ang Pinas dahil may konting katahimikan at mas marami ang gulo. Na-hired ako dito sa OK Philippines noong June 18, 2018. 8 years in service na pala ako ngayon. Congratulations! Pauwi na nga pala kami at dito nga kami dumaan sa main gate ng aming company. At ito nga yung nadadaanan natin ay ang DNS company. Malaking company nga din ito at lagi din silang hiring. Mangunguha nga pala kami ngayon ng aming uulamin. At ang tawag sa punong ito ay ewan, hindi namin alam. Sa mga nakakilala sa puno na to ay mag-comment naman kayo para ating malaman ang pangalan. Ang sabi kasi ni Inday, yung katrabaho kong bida-bida ay nakakain daw yan. Masarap nga daw ito sa pinaksiw na isda at ngayon nga ay ating susubukan. Medyo malapad nga ang kanyang dahon at kulay madilaw-dilaw. Madali nga lang siyang abutin dahil mababa ang kanyang puno. Natatawa nga ako dyan dahil sabi ko nga kay Inday baka ang bibig natin ito ay magbubula-bulain. Kaunti nga lang ang kinuha namin dahil sabi ko nga ay akin lang susubukin. At nung pababa na nga kami ay ito naman si Inday ay meron na namang binubulong sa akin. Yung puno daw kasi ng mangga sa tapat ng company namin na binagyo nung nakaraang milenyo ay meron pa daw bubungahin. At ngayon ay aming nanakawin. Binibilang niya nga dyan kung ilang piraso ang aming pipitasin. Maliliit pa kasi yung iba dyan kaya yung malalaki lang ang aming kukuhanin. At dahil ako nga ang namitas ay 2 ang akin at 1 lang ang sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang bida-bida na akala mo tagapagmana. Pauwi na nga kami na maraming dala. Nagmamadali na nga kami dahil bibili pa nga daw siya ng isda ang kanyang papaksiwin. Taga dito nga lang pala yan si Inday Bida-Bida sa Wellington. Bumaba na nga siya at kumaway pa. JMD nga pala ang agency niya at almost 2 years na rin siya sa amin. Kahit bida-bida yan ay outputter naman yan sa machine. Kaya malaki na rin ang naiambag niyan sa amin. Solo na nga lang akong bumiyahe pa uwi sa amin. Yung friend ko kasi sa towing company ay hindi sumabay sa akin. Kaya ako ngayon ay malungkutin. Pagdating sa bahay ay hinugasan ko na agad yung mangga at yung dahon na aming kinuha kanina. Nilabas ko na rin kaagad yung galunggong na frozen no nabili ko sa dali nung nakarang araw. Binudburan ko na nga ng asin ang isda at nilamas-lamas pagkatapos ay binalot ko na ng dahon na nakuha ko kanina. Nilagyan ko na kaagad ng mga panimpla dahil ako nga ay nauhusla na. Pagkatapos ay pinakuluan ko na kaagad dahil ako nga ay talagang nagugutom na. At ilang minuto nga lang ay ito na ang naging resulta. Medyo kinabahan nga ako ng unang tikim dahil nga baka ako biglang matumba. Pero proven, masarap pala talaga siya. Kaya sa mga nakakilala sa dahon na ito ay paki-comment naman para hindi natin siya mapangalanan ng ewan. So for today's video ay hanggang dito na lang muna ang vlog ni Mama Jem at ang aral na makukuha natin sa video na to ay huwag kayong matakot sumubok ng mga ibang bagay dahil hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin subukang i-try. Ako si Mama Jem, ang bida-bida at feeling tagapagmana.